Thank you, Lord. Salamat po sa pagkakataon. Sabi ni Pastor, i-introduce niya ako. Sabi ko, Pastor, akyat na po ako. Si Pastor po ay nakilala ko, sa pagkaalam ko po is 1986-87. Namit ko po si Pastor at mula noon, napakalaki po ng tulong ni Pastor sa buhay spiritual ko. Na tinawag ko po siyang spiritual father. So, salamat po sa buhay ni Pastor at pribilehiyo po kayo na naging pastor niyo siya. Kaya mahalin niyo po si Pastor. Kasi po, kung hindi niyo siya mamahalin, napakalaki po ng mawawala sa inyo. Ito po yun. Malayo ako sa Mindanao, pero mahal ko si Pastor. We are always praying for him, for the church, for his family, and for all of you. Kaya nga sabi ko, dati, sa tugon ng buhay ko lang naririnig ang bubugkaw. Ngayon, naririto ako. Hallelujah! God is not a limited God. Amen! From Mindanao, mayong hapon sa inyong tanan. Hallelujah! Ibig sabihin ko nun, magandang hapon. Ilocano po ako, nakakaunawa ko lahat ng salitang Ilocano, pero hindi po ako marunong magsalita ng Ilocano. Maliban sa naimbag na, ano na ngayon? Malem. Dadayawin ni Apo. Ganon-ganon lang po. Mama ko po at papa ko ay Ilocano, from Ordaneta. Pero ako po, ipinanganak na ako sa Mindanao. Ang puso ko po, taga Mindanao ako. Sabi nga ni Pastor, promise land. At totoo po yun. Papasalamat ako that I am a part, Filipino part of Mindanao. Pero kahit ano pa ho ang lugar na pinabibilangan natin o nasan man tayo inilagay ng Diyos, yun ho ang lugar na kung saan yun ho ang gusto ng Diyos na naroon ka. Amen. Because your plan, sabihin mo nga, may plano ang Diyos sa buhay ko. May plano. Amen. May plano ang Diyos sa buhay mong kapatid. Hallelujah. Alam niyo po, ang katotohanan, marami na hong namamatay. No? Si Pastor pala doon sa church, sabi niya may namatay lang, ito lang na mga buwan. Si Casey, nagsabi naman namatay yung papa niya. Alam niyo, marami nang namamatay. Pero ang katotohanan na nandito ka pa at nandito pa ako, may malaking layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka buhay para wala. Hindi ka buhay para sa sarili mo. Buhay ka because God has greater plans and greater purpose for your life. Amen! Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Medyo konting binago ng Lord yung isi-share ko po. Sige, let us open our Bible to 1 Thessalonians. Doon pa rin, pero may something lang. I just want to obey the Lord. 1 Thessalonians 5. Nakita po ako dito ng Tagalog po to. Ilocano, dito na lang po ako sa Bible ko. Sorry po, dito ako kasi hindi ko gaano nakikita. At dito po ay may Tagalog. Sabi ng 1 Thessalonians, lagi na ito nating naririnig, 5:16, 17, and 18. Sabi dito, rejoice even more. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hallelujah. Sa Tagalog po, mga galak kayong lagi. Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Alam niyo po, pag sinabing patungkol sa Panginoon, patungkol sa salita, patungkol po yun sa buhay natin. Pag-usapan mo natin ang ating mga buhay. Kumusta na po tayo? Hallelujah. Sabihin mo nga sa sarili mo, kumusta ka na ba? Kumusta ka na? Ha? Okay ka ba? No? Okay ka ba? Kasi may sinasabi po dito ang Biblia. Ang sinasabi po ng Bible is, give thanks for that
is the will of God. Sabi din po doon sa 16, magalak kayo. Wala hong sinabi ang Panginoon na malungkot kayo, maproblema kayo, magtiis kayo. Wala ho. Meron ba nung pastor? Ha? Ang sinabi mo ng Bible, magalak kayo. Alam niyo po kung bakit? Dahil nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay magpupuri, magpapasalamat at sumamba sa Kanya. Yun ho ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo po, isang bagay na natutunan ko po sa buhay ko, na hindi lang ho sa pagpapala na kailangan tayong magalak, kailangan tayong magpasalamat, kailangan tayong mag-rejoice, kundi in good times and bad, kailangan magpasalamat, magpuri, at lalo pa tayong lumapit sa Panginoon. Kuminsan po, at naniniwala ako, wala yan dito. Amen? No? Kuminsan po, instead na tayo po ay magpupuri sa Lord, sabihin, Panginoon, salamat. Panginoon, salamat. Lord, pinupuri ka namin. Thank you, Lord. Hindi kayo naririnig eh. Ang naririnig na, ano ba naman tong buhay na to? Ano ba naman to? Ang init? Ano ba naman to? Ano ba naman to? Ano ba naman to? Ano yun? No? Sa tingin po ninyo, natutuwa ang Diyos. Sige po. Sa tingin nyo, sa bawat pagkukomplain natin, sa bawat pagmumurmur natin, sa bawat pagkukwestiyon natin sa Panginoon, natutuwa ba doon ang Panginoon? Alam niyo po ang sabi nung binasa natin kanina sa Psalms 150 from 1 to 6, ang verse 6 po, inispecify din ng Panginoon na sinabi niya doon, let everything that hath breath praise the Lord. Sige nga, may buhay ka pa ba? Huminga ka nga. Inhale, exhale, go! Ay, buhay ka pa. Sabihin mo nga, salamat Lord! Lakasan mo. Salamat, Lord! Ay, buhay ka pa. No? Alam niyo po, yung bawat sasabihin natin sa Panginoon, sa bawat salitang lalabas sa atin, yun po ay konektado doon sa Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, let everything that hath breath praise the Lord. Pero ano ho ang nilimin lang ng kaaway sa bawat isa sa atin, na huwag tayong magpuri sa Diyos, huwag tayong magpasalamat sa Panginoon, kundi mag-murmur tayo, mag-complain tayo. Yun ho ang gusto ng kaaway. Alam niyo po kung bakit? Wala hong pagpapala sa mga taong nagko-complain at nagmumurmur sa Panginoon. Alam niyo po ang sabi ng Biblia, when we give thanks to the Lord, blessing will be poured out to us. When we honor the Lord, when we say thank you to the Lord, blessing will overtake us. Kapag bumaba ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay, tatagpuin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Yun ho ang pangako ng Diyos. Kaya kunting ingat mga kapatid, kunting ingat mga Kristiyano, na huwag tayong magmurmur, huwag tayong mag-complain. Bagkus sa kabila ng lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon. Alam niyo po, isang bagay na natutunan ko. Totoo po yung sinasabi na kapag nagkasakit tayo, kapag may nangyari sa ating masama, sasabihin ka agad, ay, may kasalanan ka. Tama po? Tama po, kaya ang tendency, magsisi ka. Magsisi ka. Yung kaagad. Tama po yun. May mga bagay-bagay na nangyayari yun sa buhay natin dahil din sa ating kagagawan.
po, nangyayari ang lahat ng bagay sa buhay natin dahil may layunin ang Diyos. Gaya po ng sabi ng Biblia, in everything that happens to our lives, there is always a purpose for it. Inaalam ng Diyos na may mangyari sa ating mga buhay para lalo tayong lumapit sa Kanya. Para lalo natin siyang mahalin. Alam niyo po ba, na sa panahon ho na pakiramdam mo hindi ka naririnig ng Diyos, hindi ho yung totoo. Sa panahon po na parang silent ang Panginoon, ang totoo po noon, kumikilos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Meron hong known na awit yung footprints in the sand. Diba? Alam niyo po, diba, yung naglalakad siya, dalawa pa ang kanyang paa. No? Dalawa o apat. Apat na paa. Dalawa sila na naglalakad. Dalawa. Tapos, nung bandang unahan na, nagtataka na siya, bakit naglalakad na lang yung dalawa niya na ng paa, wala na yung isa na paris ng paa. Nalulungkot siya, nagtataka siya. Pero alam niyo po na sa panahon na yon, kinarga na pala tayo ng Panginoon. Hallelujah! Kaya dalawa na lang ang paris na paa na naglalakad na nakikita dahil kinarga na tayo ng Panginoon dahil hindi na natin kayang maglakad. Alam niyo po bakit inaalaw ng Lord ang problema? Bakit inaalaw ng Lord ang pagsubok? Bakit inaalaw ng Lord ang mga testings? Dahil gusto ng Panginoon na patunayan sa iyo at sa atin na naririyan ang ating Panginoon sa lahat ng panahon. At paano ho mapapakita ng Panginoon kung hindi tayo masusubukan? Kapag wala tayo sa sitwasyon, di natin makita na meron palang Diyos na may magagawa sa ating mga buhay. Hindi ho natin yung makikita dahil masasabi natin, ako ito, ako ang naghanap buhay kaya marami akong pera, masaya ako kasi ako ang gumagawa nito. Di ba ganun lagi? God allow things, bad things, kung titingnan natin, to happen in our lives for a purpose. Alam niyo po, nung na-slide ako, I never questioned the Lord. Kung minsan, maraming pumapasok siguro sa isipan ng ibang tao na bakit naglilingkod ka naman sa Panginoon? Binigay mo nga ng tudo yung buhay mo, bakit ka nagaganyan? Pero alam niyo po, I never questioned the Lord. Why? Kasi kahit na magpo-complain ako sa Panginoon, magpo-question ako sa Panginoon, tao lang ako. God is still God. Naunawaan niyo po yun? Wala tayong karapatan na mag-complain sa Panginoon. Wala tayong karapatan questionin ang gagawin ng Lord sa buhay natin. Alam niyo po, ano lang ang dapat natin gawin? Lord, salamat. Ano man ang itinuturo mo dito, Panginoon, salamat. Amen. Salamat. Salamat. Yun ang gustong ituro ng Lord sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, in everything, hallelujah, in everything give thanks, for that is the will of God concerning you in Christ Jesus. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Huwag ho tayong magpasalamat dahil puro tayong pagpapala. Huwag ho tayong maglundag dahil meron tayong natanggap na pagpapala. Lumundag po tayo at magpasalamat pa rin sa panahon na tayo po ay sinusubukan. Alam niyo po kung bakit? Kapag ikaw ay sinusubukan ng Diyos, nagtitiwala ang Diyos sa iyo. Alam niyo po, yun ang nakita ko sa buhay ko. That God is testing me because nagtitiwala siya sa akin na hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. Amen. And I believe yun
ang nais iparating ng Panginoon. Yun ho ang intindihin natin, yun ho ang tanggapin natin in our spirit, that when God allow things to happen to us na hindi natin gusto, yun ay may tiwala ang Diyos sa iyo. Na kahit kailan, hindi mo siya ipagpapalit. Na kahit kailan, patuloy mo pa rin siyang mamahalin higit kanino man. Hallelujah. At alam niyo po ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat. Lahat ho ng ating pangangailangan nasa ating Panginoon. Wala ho sa atin. Wala ho sa atin. Wala kanino man, wala sa mundong ito. Ang totoong pagpapala at pangangailangan natin bilang tao, nandoon ho sa ating buhay na Panginoon. Kaya alam niyo po kung sino ang walang benepisyo nun, si Satan. Kaya ang ginagawa ni Satan, lilinlangin niya tayo, guguluhin niya tayo, para hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Dahil alam ni Satan that when we worship the Lord, when we say thank you to the Lord, when we give our lives and an offering into the Lord, blessing will overtake our lives. Amen. Yun po ang pangako ng Lord sa Deuteronomy 28. Nahahabulin tayo ng pagpapala ng Diyos kapag marunong tayong sumunod, magpasalamat, mag-obey sa Panginoon. Sabi ng Bible, actually, and give thanks to the Lord is a command, actually. Yung sinabi ng Lord, in everything, give thanks. It is a command of God. Dahil kung tayo lang, sa tingin ninyo, kung nandiyan ka na sa bingit ng kamatayan, magpapasalamat ka pa. Di ba? Ang iba hindi eh. Gaganituhin niya na ang Diyos. Kunting pagsubok, kunting problema, kunting kawalan, gaganituhin niya na ang Diyos eh. Sabi mo, Diyos ka. Diba? Totoo lang po. Pero actually, lahat ng bagay na yan ay linlang ng kaaway. Dahil ang Panginoon, inutos niya yun sa atin dahil gusto niyang pagpalain tayo. Gusto ng Diyos na lahat ng nais niyang para sa atin ay matanggap ng bawat isa. Ikaw, ako, tayo yun na may benepisyo na nagmumula sa Panginoon. Kaya ang nais ng Lord, maiayos natin ang ating mga buhay. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng totoong grateful heart. Hallelujah. Ano ang grateful heart sa Tagalog? Puso Mapagpasalamat. nagkukumplain. Amen? Oh, amen. Puso nagpapasalamat. Hallelujah. Yun ho ang gusto ng Panginoon sa atin. At alam niyo po, hindi tayo makausad, hindi tayo makalaban nitong huling mga araw kung hindi tayo marunong magpasalamat. Kasi wala ho tayong tulong na maaasahan kung hindi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Kung puro tayo complain, kung puro tayo murmur, wala hong darating na pagpapala sa buhay natin, kundi lalo pa tayong mababaon. At yun ho ang pinakalinlang ng kaaway sa buhay natin. Satan wanted us to go against the Lord. Gaya ng ginawa niya. Ungrateful siya. Nasa kanya na ang lahat. Pero anong ginawa niya? Hindi niya sinunod at pinasalamatan ang Diyos. Kaya anong nangyari sa kanya? Nalaglag siya sa impyerno. At huwag ho natin gawin ng pagkakamali ni Lucifer. Amin po ba, mga kapatid? No? Hindi natin gawin. Huwag natin gawin at huwag natin gayahin ang ginawa ni Satan. Piliin po natin sa buhay natin na matutunan natin pasalamatan ng Panginoon in good times and bad. Amen. Hallelujah. Pastora, pwede bang mag-complain sa mga affliction? Pastora, kapag ba
hirap ka na sa buhay, kailangan bang magpapasalamat? Yes. Actually, lalo pa tayong magpasalamat. Meron ka mga bagay-bagay na hindi mo gustong natanggap mo. Huwag kang mag-complain sa Diyos. Pasalamatan mo lalo ang Panginoon hanggat matutunan mo at maunawaan mo kung ano ang itinuturo ng Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah. Paano mo tayo magkaroon ng grateful heart? Paano mo tayo magkakaroon ng pusong nagpapasalamat sa Diyos? Number 1 po, we need to have a humble heart. Sabihin mo nga, humble heart. Humble heart. Alam niyo po, ang tao na merong pusong nagpapakumbaba will always acknowledge the Lord in his life, in her life. Alam mo po, yung mayayabang, hindi yun nag-a-acknowledge sa Panginoon. Ang sinasabi niya, ako ito, akin to, akong may gawa nito. Hindi ho yun tama. Lahat ng meron tayo ay nagmumula sa Panginoon. Lahat ng meron kang tinatamasa mo ngayon, kahit ikaw pa ang naghirap nun, galing yun lahat sa Panginoon. Kaya dapat ma-acknowledge mo siya sa buhay mo. Dapat sa lahat ng bagay, i-acknowledge mo ang Panginoon for you to be always humble before the sight of the Lord. Kasi kapag nakita mo yun na galing to sa Panginoon, ay, ito palang talento ko galing sa Diyos, hindi pala to akin. You will always give thanks to the Lord. You will always acknowledge the Lord. Di ba sabi ng Proverbs 3 verse 5 and 6? In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct thy paths. Lean not on your own understanding. Huwag mo daw tayong magtiwala sa ating sarili lamang, but in all and everything, acknowledge the Lord. Dahil kahit kailan, hindi ho tayo mapapahamak, hindi ho tayo malilis ng landas, at sigurado po ako na ayaw ng Diyos na mapapahamak ka. Kaya gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng pusong mapagkumbaba. Meron po ba tayo nun? Hallelujah. Alam niyo po sa Bible School students, sa lahat ng dinidisciple ko, lagi ko silang sinasabihan. Sa Bisaya ha, sabi ko sa kanila, mas maayo na nang magpaubos ka o magpatudlo ka. Anong ibig sabihin nun? Mabuti na yung magpapakumbaba ka at magpaturo ka. Hallelujah. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, Lord, gusto kong magpakumbaba at magpaturo sa iyo. Para ma-acknowledge kita sa buhay ko. Alam niyo po ang Panginoon, why He created you and me? Because He wanted na meron siyang magpupuri at sasamba at magpapasalamat sa Kanya. That is the greatest purpose of mankind creation. Para pasalamatan siya. Kaya gusto ng Lord, i-acknowledge siya. Gusto ng Lord, dahil ang sinabi ni Pastor kanina, magpababa ka. Kasi ang Panginoon dapat ang nasa taas, hindi pwedeng maging baliktad. Dapat tayo po ay laging nagpapakumbaba at nag-a-acknowledge sa Panginoon. Asigurado po na kung yun ang puso mo, yun din ang ilalabas yun ng bibig mo, that you will always give thanks to the Lord. Hallelujah. Pangalawa po, open and submissive heart. Hallelujah. Bukas daw po na puso at laging nagsasubmit doon sa ating Panginoon. Meron akong tanong sa mga anak, sa kanilang mga magulang. Ano ho yung favorite verse natin, mga anak, para sa magulang? Ephesians 6:1. Lakasan po natin. Ephesians 6:1. Ano po yun? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hallelujah. Ibig sabihin nun, anak, kahit mali si tatay at si
sinanay para sa iyong pangtingin, you need to submit unto them. You need to respect them with an open heart. Alam niyo po, ang pagrespeto sa magulang ay pag-submit sa kanila na may bukas kang puso. Hindi ho perfecto ang mga magulang natin, mga anak. Pero po, wala tayong magagawa dahil sinabi ng Biblia, children, obey and respect your parents. For that is what the Lord wanted for us. Bakit ginawa yun ng Panginoon in the physical realm? Dahil nais ng Panginoon na sa Kanya na hindi natin nakikita, we have an open heart and a submissive heart. Dahil kung magulang mo nga na nakikita mo, nakahawakan mo, nakakatanggap ka mula sa kanila, hindi mo sila kayang respetuhin at mag-submit sa kanila, how much more sa Lord na hindi mo siya nakikita? Naunawaan ba natin yon, mga kapatid? Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung tao na nandiyan sa harapan mo, hindi mo kayang mahalin at hindi mo kayang mag-open ng puso mo at mag-submit sa Kanya? God wanted us to have an open and submissive heart. Yun ho ang gusto ng Lord. Alam niyo po kung bakit? Dahil kapag submitted ang buhay mo sa Panginoon, no ifs, no buts ka po. Anong ibig sabihin ng no ifs, no buts? Lagi kang, pag sinabi ng Panginoon na ganito, isusunod mo na lang yun, susundin mo na lang yun, gagawin mo na lang yun, nang walang ifs, nang walang buts. Hindi ka na magsasabi, ay, teka lang muna tayo, ay, teka lang muna, nay. Hindi pa ako tapos doon sa kachat ko. When your parents will say to you, do this, do it at once. Because immediate response produces immediate result. Sa Lord po, ganun. The moment God asks us to surrender our lives to Him, to submit our lives to Him, say, yes, Lord, and do it. Dapat po ganun. Hindi yung, Lord, mamaya na. Lord, bukas na. Lord, hindi ho yun. Paano pag nahuli na ang lahat? Paano pag wala ka ng pagkakataon? Paano pag wala ka ng time? Hindi ho natin alam ang buhay, kapatid. May namamatay na bata, may namamatay na hindi pa naipanganak, may namamatay na matanda, may namamatay. Hindi ho natin hawak ang buhay. Pero may pangako po ang Panginoon na kapag hinanap natin ang buhay sa Panginoon, makakamta natin yon. Pero pag hinanap natin ang buhay, mawawalan tayo nun. Hallelujah. Alam niyo po, just allow your lives to be submitted and to the Lord. Be submissive. Be open. Dahil kung tutuusin sa ayaw at sa gusto natin, hindi tayo ang masusunod. Ang Diyos pa rin ang masusunod. Kaya bakit pahirapan pa natin ang ating mga sarili? Bakit kailangan danasin pa natin na maghirap tayo, malihis tayo ng landas bago tayo tumugon sa tawag ng Diyos? Samantalang ang bilis lang, ang dali lang, at ang kasunod noon ay pagpapalang walang sukat pagtalagyan. Kaya totoo po yung lagi kong sinasabi, bakit mas gusto nyo ang mahirap na buhay na meron namang madali? Bakit hindi mo piliin ang buhay? Bakit piliin mo ang kamatayan? Kapatid, wala kay Satan o sa mundong ito ang totoong buhay. Ang totoong buhay ay nasa Panginoon lamang makakamtan. Hallelujah. Because He is the author of life. He is the giver of life. And He is our Creator. Kaya sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon.
Saganang aking kapatid, nung kabataan ko rin, hindi ko yung pinagsisisihan. 62 years old na ako ngayon, pinili kong hindi mag-asawa for the glory of the Lord. Pero alam mo, wala ho akong pinagsisisihan. Siguro, pastora, walang nanligaw sa'yo, meron. Siguro, pastora, walang gustong makapag-asawa sa'yo, meron. But I choose God. At wala po akong pinagsisisihan hanggang ngayon. Hanggang sa bumalik ang Lord. Hanggang kunin ako. Dahil nasa totoong ang sa Panginoon. Lahat ng nais ng isang tao, makakapitan mo lang yun sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen! So let's just submit our lives to the Lord. Number 3, teachable and willing heart. Hallelujah! Teachable po ba tayo, mga kapatid? Mahina si Pastor Lam, naririnig ko. Teachable po ba tayo, mga kapatid? Amen! Deklara mo ang sarili mo. Teachable ang puso ko. Willing ang puso ko. Na sumunod sa Diyos. Amen? Kailangan maturuan. Alam niyo po, ang buhay na lumalakad ayon sa kabanalan ng Panginoon, dinidisiplina ko, tinuturuan. Dahil hindi ho yun inborn sa atin. Ang nakasanayan natin, yung gigising, kakain, takbo ng mundo, yun ho ang nakasanayan ng tao. Pero lahat ho ng sa Panginoon, we need to be disciplined and we need to input all the things that comes from the Lord. Kaya kailangan pumili ka. Kailangan magdesisyon ka na piliin mo na lumakad ayon sa Panginoon at hindi ayon sa mundong ito. Dahil sa katotohanan lang po, gusto kong ipaalala minsan pa sa inyo, walang question ang pagmamahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ibinigay ng Abba Father ang kanyang nag-iisang anak because He loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Lord sa maniwala ka at sa hindi. Pero wag ho nating abusuhin ang pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Yes, God is a God of love, but God also is a righteous judge. Yun ho ang nakakalimutan nating mga Kristiyano. Abusuhin natin ang pagmamahal ng Panginoon at nakalimutan natin na huhukuman pala tayo ng Diyos. Siya ang maghuhukum sa atin. Siya ang mag-judge sa atin. Kaya bakit po natin piliin ang mga bagay-bagay na nagdadala sa atin sa kabahamakan? Bakit hindi natin piliin ang mga bagay-bagay na sa Panginoon? Dahil yun ang magdadala ng kasaganaan at totoong kaligtasan ng ating mga buhay. No? Sabi rito, open and submissive heart. Pag sinabing, teachable and willing heart. Pag sinabi ho na teachable and willing heart, yun yung kagaya ho ng bata. Ang bata, pag inutusan mo, whether alam niya o hindi, basta sinabi, bibigyan kita ng tinapay, gawin mo to, gagawin na lang niya. Tama po ba yun? Di ba ginagawa ng bata yun? No? Dahil wala siyang alam, hindi siya makalaban, hindi pa siya pwedeng magrason, pwedeng mag-complain o ano paman, kaya gagawin niya yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, if you wanna be great in God's kingdom, kailangan maging servant of all ka, maging kagaya ka ng pananampalataya ng isang bata. Na kapag sinabi ng Lord, anak, akin na yan. Gaganon ka lang, yes Lord. Hindi. Tsaka ka na lang oo kapag nandun ka na nakaratay sa banig. Tsaka ka lang oo kapag nalaglag ka na, nasira na ang buhay mo. Lord, baguhin mo ako. Lord, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Samantalang nung mabuti pa ang iyong katawan, tinawag ka ng Diyos, humihindi ka sa iyo.
Huwag ho natin pahintulutan yun, mga kapatid, na mangyari yun sa buhay natin. Lalo na in these end times. Alam niyo po, ngayon medyo okay pa. Pagdating ho ng panahon na mas grabe na ang pangyayari sa mundo, mas pahirapan na po ang kaligtasan. Kaya bakit po natin yun antayin? Bakit hindi natin yung i-grab ngayon na tanggapin ng Panginoon ng buong buo, magpakalalim sa Lord, magpakatibay sa Lord, para kahit na ano ang mangyari, kahit anong mangyari sa mundo, nandoon pa rin tayo nakatayo, hawak ang kamay ng Diyos. Dahil kahit na anong mangyari, hindi natin yan mapipigilan. Merong nagsabi sa akin, dahil lagi kaming nililindol doon sa Mindanao, inuuga lagi, malakas, minsan paduyan, minsan paganon, yung mas nakakatakot ng bag, kasi tutunog yung ilalim eh. Pero yung paduyan, parang nahihilo ka lang. Sabi niya, ganun, tao lang may gawa nun. Ako hindi yung tao ang may gawa. Hindi natin yun mapipigilan. Lahat ng mga pangyayari, lalo na sa mga kalamidad, hindi natin yan mapipigilan kung mangyayari yun. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, iingatan tayo ng Diyos. Dahil marunong tayong lumaban. Amen! Hallelujah! And number 4, yung fully convinced heart that God is God and He is who He is. Paano mo ba malalaman na fully convinced ka na ang Diyos ay Diyos? Alam niyo po yung kwento ni Queen Esther? Sino nakakakilala dito kay Queen Esther? Ha? Kung hindi niyo po nakikilala pa si Queen Esther, kilalanin niyo po siya sa Book of Esther. No? Alam niyo po si Queen Esther, sabi niya, if I perish, I perish. Kung mamatay ako, mamatay ako. Kasi kailangan ni Esther humarap sa hari na hindi siya pinatawag. At sa panahon na yun, kapag ikaw ay humarap sa hari na hindi ka pinatawag, kapag hindi ibababa ng hari sa iyo ang scepter niya, ibig sabihin nun, kahit rena ka pa, patay ka. Pero bakit si Queen Esther humarap sa hari? Dahil alam niya sa buong puso niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Alam niya sa puso niya na kahit na anong mangyari, hindi siya ilalagay sa kapahamakan ng Panginoon because she is fully convinced that God is God. Kilala niya ang Diyos. Kaya para po tayo makumbinsi ang buong puso natin, ang buong kaluluwa natin, ang buong katauhan natin, kailangan ho natin na makapundasyon tayo sa relasyon sa Panginoon. Kailangan ho magkaroon tayo ng relasyon sa Lord. At ano ho ang relasyon sa Panginoon? Sa pamamagitan ho ng kanyang salita. Kailangan kilalanin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbabasa ng kanyang salita. Dahil sabi ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay tutubo, lalaki at lalaki sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. Because how can you be fully convinced na ang Diyos ay may magagawa, na kaya kang ipaglaban, na kaya kang pagpalain, na kaya kang ilaban, kung hindi mo naman siya kilala? Kaya kailangan ho nating simulan, kung hindi pa po natin tutuhan ng kilala ang Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Panginoon. Sa pagbabasa ho ng Bible, huwag mong basahin mo lang siya ng iyong mata. Basahin mo siya, isalin mo ang puso. Para maramdaman mo, ma-experience mo ang salita ng Panginoon. Dahil kung nagbabasa ka lang, papasing lang yun. Mata mo lang nabubusog. Pero kapag sinali mo ang puso mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mabubuhay ka sa salita ng Panginoon. Because the Word of God is life and spirit. Sabi ng John 6:67. No? Kailangan natin makipagrelasyon sa Lord.
Kailangan tumibay ang pundasyon natin sa ating Panginoon para kahit na anong mangyari, wala kang ikakatakot. Amen. Hindi ka mag-alala, hindi ka mangangamba. Ano man ang mangyayari sa mundong ibabaw, gaya ng sinabi ni David, matumba man ang sa kaliwa, sa kanan, sa likuran, sa harapan, nakatayo pa rin siyang matibay sa Panginoon. Because he is founded on the Word of God and on the Lord. Kaya yun ho ang gagawin natin. Para ho fully convinced tayo. Dahil kung fully convinced ho tayo, yun ho ang laman ng puso natin, yun din ho ang ilalabas ng ating bibig at ng buong katauhan natin that we will worship and honor the Lord in spirit and in truth. Alam niyo po, kung hindi po tayo kasi kumbinsido, kapag may doubt ho ang puso natin, doon ho papasok ang complain and murmur. Kaya ho, kailangan hong matutunan natin na ang Panginoon ang siyang buhay natin, ang salita ng Diyos, ang pundasyon ng ating mga buhay, upang sa ganon, makumbinsi mo ang sarili mo na kahit kailan ang Diyos ay nariyan para sa iyo. Alam niyo po, ang kamay ng Panginoon ay laging nakaganyan. Pero hindi ho ang Panginoon makahawak sa iyo hanggat hindi ka hahawak sa Panginoon. Kailangan pong hawakan mo ang kamay ng Panginoon para lalo kang hawakan ang Panginoon. Gaya ng sinabi niya sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Nakaganon ang kamay ng Panginoon. Pero hanggat hindi mo tinatanggap ang Panginoong Jesus at maging Diyos at Hari ng buhay mo, hindi ka maliligtas. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Kaya the moment you hold the hands of God, kahawakan ka ng Panginoon. At kapag hahawakan ka ng Lord, kahit kailan kapatid, hindi ka bibitiwan ng Panginoon. Kaya ho, matutunan po natin ang lahat ng ito. Turuan po natin ang ating mga spirito, turuan po natin ang ating mga sarili, na magkaroon ho tayo ng puso mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Magkaroon ho tayo ng bukas at submissive na puso sa Panginoon. At magkaroon ho tayo ng teachable and willing heart. At higit sa lahat, kailangan makumbinsi ang puso mo na ang Diyos ay Diyos. Na kahit kailan, sa lahat ng panahon at pagkakataon, nariyan ng Panginoon. At alam mo po, in good times and bad, magpapasalamat ka sa buhay ng Panginoon. Oh? Kaya wag na ho natin antayin pa na may mangyari pa sa atin. Wag na ho natin antayin na ano pa man ho ang darating na hindi mabuti. Ngayon ho ang panahon para tayo ho ay tutuhanan at lubusang lumapit sa ating Panginoon habang may pagkakataon pa, habang may buhay pa. Amen? In conclusion po, kahit na anuman ang sitwasyon mo sa buhay mo, wala ka pong mai-complain sa Panginoon. Dahil mananatiling Diyos ang Panginoon. Bagos ang gagawin po natin, patuloy tayong magpasalamat, patuloy tayong magpuri sa Panginoon, patuloy natin siyang bigyan ng parangal. At sabihin mo sa Lord, Lord, let my name bring glory unto your name. Alam niyo po, hindi naman ang Panginoon napipilit sa atin. Alam niyo po kung bakit? Sabi ng Panginoon, offer me a sacrifice and praise. Alam niyang mahihirapan tayo. Alam niyang meron tayong pakikipaglaban. Pero alam niyo po, the more na pipiliin mo ang buhay, the more na pipiliin mong sumunod sa Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon at pagagayanin niya ang takbo ng buhay mo. Pero the more kung i-disobey natin ang gusto ng Panginoon, lalo po tayong malagay sa kapahamakan. Let's just stand in the presence of the Lord.